May panawagan ngayon ang isang grupo ng magsasaka sa pamahalaan para sa nakikita nilang solusyon upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Narito ang balita ni Val de Vinagracia. Wala nang pinakamagandang regalo para sa mga ordinaryong Pilipino ngayong Pasko. Mapababa man lang sana ang presyo ng bigas. Pero tila malabot mahirap pa rin itong maibigay at makamit, lalo na ng mga magsasaka na pangunahing nagsasaka at umaanin nito. Sabi ng Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, dahil nga sa kasalukuyang batas na EO62 o ang Rice Tariffication Law na nagpapataw ng mas mababang taripa sa mga imported na bigas, ay nasa mahigit 13 bilyong pisong pondo ng gobyerno ang nawala na nakalaan sana para sa mga lokal na magsasaka. Actually, simulat sa pulpa nung inilabas yung Executive Order 62 noong Hunyo 20 ng taong kasalukuyan, nag-issue na po kami ng warning na isang magiging masamang epekto nito ay dahil mas bababa po yung kukolektahin ng Bureau of Customs sa mga rice importer na buwis, talagang bababa po yung koleksyon. Sabi pa ni Montemayor, makatutulong sana ang pondong ito sa mga programa para sa mga rice farmer, kung saan lahat sana ng mga Pilipino ang makikinabang dito. Ito pong tariff collection na ito na nawala, ito po sana ay napunta sa mga programa na makakatulong po sa ating mga rice farmers, magpabuti po ng kanilang produksyon at pag napalaki po yan, lahat po tayo makikinabang in terms of more supply at saka even lower prices para po sa bigas. Padating naman sa panukalang budget sa 2025 na inilaan ng gobyerno na inaprubahan sa Bicameral Conference Committee ng Senado at Kongreso para sa mga magsasaka, inaasahan ni Montemayor na pinaglaanan nito ng malaking pondo para sa rice development programs ng bansa. Pero sabi niya, mahabang panahon pa ang gugugulin para maging efficient at sufficient ang supply ng bigas sa bansa. I would expect some increase pero malamang hindi rin sapat yan para mapabilis po yung paglago ng ating rice sector. So it will take some time bago po kung ang target po natin ay matamo yung self-sufficiency sa bigas, it will take several years bago po mangyari yan. Hinaing din ni Montemayor na sana muling magkaroon ng konsultasyon sa pagitan ng grupo ng mga magsasaka at sa mga economic manager ng Marcos Jr. Administration para muling pag-aralan ang EO62. Nakasaad sa EO62 na dapat magkaroon ng assessment kung ano na ang nagiging kalagayan ng naturang batas makalipas ang 6 na buwan simula ng lagdaan nito. Sinubukan po ng NETA na imbitahin po kami sa isang siguro parte yan ng review process nila, pero binigay po nila invitation nila the day before. Ang dami naming mga naka-schedule na kanya-kanyang mga activities at on such a serious topic like, di ba, review ng EO62, bibigyan mo kami ng less than 1 day to prepare. Anong klaseng consultation ba yan? Sa huli, may panawagan si Montemayor kay Bongbong Marcos Jr. Kami po nananawagan na po sa ating Pangulo. Kasi maliwanag naman, Mr. President, sang-ayon na rin po sa ulat ng director po ng NEDA doon sa Quinta Committee that EO62 has not worked. At saka therefore, if something has not worked, dapat baguhin po natin. At hindi lang po yung NEDA magsasabi ngayon, pati po yung mismo mga mambabatas. Nakaalyado po ng ating administrasyon dito po sa ating Kongreso. So I think, Mr. President, maliwanag na po naman yung mga ebidensya, yung mga argumento. So I think it takes a strong sense of leadership na kayo po ay sensitibo sa pulso po ng publiko. At syempre po yung kapakanan ng buong bansa na baguhin po yung direksyon po na dati po ay tinakda po ng EO62. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val de Vinagracia. SMNI News.